So what's up mga ka-action? Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Magandang umaga na po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Sa araw ng Biyernes at ikaulo na sa buwan ng Agosto at kasalukuyang taon 2025. So pag-usapan lang po natin ito. Matindi po ito. Matindi po ito na pagpapaliwanag ni Senate Vice President Escudero sa taong bayan. Tulad po na gusto natin malaman ang katotohanan sa kinakaharap ni Vice President Sara Duterte na trial dyan sa Senado. Ganon din po kahalaga at gusto natin malaman itong kinaanuhan din ni Senate Vice President Escudero, mga ka-action. Ito po hindi lang pala once, kung hindi twice niya po ito na ginawa. At siya lang po ang kauna-unahan na gumawa nito during BICAM deliberation dyan sa House of Representatives. So ito po, panoorin po natin at pakinggan. Tama lang po itong ginagawa natin na magbigay po tayo ng ating opinion regarding dito sa issue na ito. Ang gusto lang natin na malaman ang katotohanan, no? Ito po, panoorin po muna natin ito. Credit po sa video ng Billionaire News or courtesy. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pabansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham? Kumbaga ito mga ka-action, ito yung sinasabi na or kasabihan na walang usok na nakukumkum. Sisingaw at sisingaw talaga. And cheese insertions. Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Ayan po siya Kuhang-kuha huli kam talaga. Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado alas 2 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day. Naku po, detalyado mga ka-action ang ang pagpunta niya dyan. May oras, may araw, at Bonifacio Day pa. Holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Di ba kapag holiday, wala silang pasok kapag holiday? Di ba? Kasi Bonifacio Day. Holiday po yan. Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget. Wala pang gumawa sa kasaysayan na isang Senate President ay bumisita sa House of Representatives during BICAM deliberation. Tanging si Senate Cheese lang yata. Yun yung sabi ng reporter Budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na mga budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important, before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership. Tama po yan. Senator Loren Ligarda, agree po ako dyan sa sinasabi mo. Diba? Suriin ng mabuti kung saan nagkamali, kung saan nagkulang. Diba?
Kasi trabaho nyo po yan bilang isang mambabatas na ipaalam sa amin na taong bayan ang katotohanan. Sa atin naman mga ka-aksyon, wala naman tayong problema kung gaano man kalaki ang nilalaan na pundo sa mga project. Basta napupunta lang po sa tama na mga project at nakikinabang po sa taong bayan. Total, yung mga programa na yan na ginagawa nila ay para naman sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pero kung may ganito pong issue, dapat po talaga imbestigahan para malaman natin ang totoo. O yun lang naman ang hinahabol natin dito katotohanan, 'di ba? Bilang isa po tayong mga taxpayer, karapatan po natin na malaman ang katotohanan kapag may nababalitaan tayo na anomalya, 'di ba? Hindi naman po tayo pwede magbubulag-bulagan, 'di ba? Bilang taxpayer at bilang nakikialam tayo sa issue ng buhay politika, ito na po ang ating magiging ang alamin din po natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri o pag-imbestiga ng ating mga mambabatas, 'di ba? Hindi naman tayo tulad ng mga DDS na parang wala lang, okay lang sa kanila, tulad ng kinakaharap ni Vice President Sara Duterte na impeachment trial dyan sa Senado. Pero tayo, iba po tayo Gusto natin malaman ang totoo, di ba? Leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na natin hininga ng komento sa SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Yun yung sinasabi ko na matindi po itong pagpapaliwanag ni Senate Chief President Escudero. Di ba? Kailangan mo talaga ipaliwanag yan, Senate Chief President Escudero. Kami naman ay handang makinig. Di ba? Kung tama naman, walang problema. Sabi nga natin, kaano mang kalakihan na ilalaan nyo na pundo sa mga project at pakipakinabang sa taong bayan, walang problema. Pero kung may ganito pong anomalya, kailangan ho talaga namin malaman ang katotohanan. Kaya kailangan din namin na marinig ang pagpapaliwanag mo sa amin. Di ba mga ka-action? Na kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa zona ng Pangulo. Ngayon naman, ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang zona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito yung unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naipatutupad. At kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito. Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, in my own opinion lang sa atin din, ang ilan sa ating mga kababayan, kasalanan din kung bakit nagkakaroon ng pagbaha. Di ba? Kasi ang ilan sa ating mga kababayan, wala ho talagang disiplina. Wisik dito, wisik doon, tapon dito, tapon doon. So, kung patuloy na ginagawa ho yan ng ilan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dito sa Metro Manila, yun po talaga ang magiging cause na magkakaroon ho talaga ng pagbaha sa iilan sa kalugaran. Di ba? Kasi babara po yun Kasi lalong-lalo na ho ang mga plastic. Dekada po yan bago matunaw mga ka-action, mga kakamping. Kaya sa tingin ko, ang ilan sa atin na mga kababayan, may kasalanan din dahil sa kawalan ng disiplina. Kasi kung tayo naman ay natututo na ilagay sa tama, itapon sa tama ang ating mga basura, kahit papaano ho talaga maiiwasan ang pagbaha. Di ba? Kung may babaha man, hindi naman ganito na halos
na daming kalugaran na nababaha. Kaya sa atin na mga Pinoy, dapat may konting disiplina naman tayo sa sarili. Nasa atin po yan. Kasi kahit gaano man po kalaki ng project ng flood control na ilalagay, kung tayo na mga Pinoy ay walang disiplina sa sarili, ay hindi po talaga maiwasan na magkakaroon ng pagbaha sa iilan sa mga lugar. 'Di ba? At yung gaano mang kalaki ng flood control na yan, kung talagang wala ho talagang tigil ang pag-ulan, aapaw at aapaw po talaga. Kagaya ng nakaraan lang. Ilang days po yun na panay ulan, araw-gabi umuulan. 'Di ba? Lalo na dito sa area namin. Kung hindi ako nagkakamali, 8 araw yata yun. Sa tingin ba natin, kahit gaano kalaki ng flood control na project, hindi aapaw? Aapaw at aapaw po talaga yan. Di ba? Kaya sa mga ganito, tama naman yun na kailangan i-check ni Mr. President Bongbong Marcos itong mga flood control project. At ito nga po, nabanggit niya sa SUNA at sinabi niya talaga ng harap-harapan na mahiya naman kayo. 'Di ba? Na kung saan nagpalakpakan din po sila na alam naman po natin ang iilan sa kanila ay tinamaan. 'Di ba? Ito po, pakinggan po muna natin. Kamakailan naman, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emog. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, Mismo na si Mr. President Bongbong Marcos sinasabi sa harap ng kanyang mga tauhan na palpak. guling-guling na. Huwag na po tayo magkumuri. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga feedback, mga initiative, data, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo naman kayo. Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon. At kanyang re-review nito yung mga nagawa na, yung ongoing at yung mga ghost projects na flood control projects. At ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko, ipapublish niya ang listahan ng mga ito. Corina? Wow, so Yan, maganda talaga yan. Exciting po yan mga ka-aksyon na isa po publiko ni Mr. President Bongbong Marcos. Yan, tama yan, Mr. President Bongbong Marcos. iting pala kung seryoso talaga si Pangulong Marcos, ano? Pero sinong magbabantay sa DPWH? Talagang DPWH din ang magbabantay sa sarili niya tungkol dito sa mga proyektong kontra-baha? May mga nakausap na tayo mga Senator Corina. Ang sabi nila, magsasagawa sila ng investigasyon. Kukwestiyonin nila ito bago pa man magsimula yung deliberasyon para sa 2026 national budget. Corina? Ayan, oo. Kasi parang kailangan yata ng komite para lang sa pagbabaha. Kasi yan talagang tinayuan, no, sa speech o talumpati ni Pangulong Marcos. Pero napansin mo rin, Dexter, walang banggit sa buong 1.5 oras na speech ang tungkol sa ICC, sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte. Yes, at gayon, ICC. at gayon din yung impeachment ni VP Sara. At gayon din yung issue tungkol sa online gaming. Oo, yun actually yun ang inaabangan din natin na baka dahil tulad nung nakaraang taon Pogo, may kinalaman sa gaming, pero Yan, totoo yan. Hindi nabanggit yan ang regarding sa ICC, regarding sa online gambling, tapos may isa pa, yung sa Kibuloy case, at saka sa West Philippine Sea. Pero alam naman po natin na alam naman po natin kung gaano ka porsigido si Mr. President pagdating sa West Philippine Sea. 'Di ba? Alam naman po natin ang kanyang pagmamahal o pakikipaglaban diyan sa West Philippine Sea. pero kanina nagulantang ang lahat nang banggitin niya yung tungkol sa mahiya naman kayo doon sa mga nagnanakaw ng kinabukasan ng mga kapwa Pilipino.
Corina. Ayun, so isipin na lang natin na baka yun ang kanyang pinatuturingan. Pero yung sa espesipiko, wala siyang banggit sa tatlong issue na iyan. Okay, maraming salamat, Dexter Ganibe. Nagulat siya ng Okay, so yun po mga ka-action, mga kakamping, no? Hopefully, sana sa pagpormal na talaga na tuloy-tuloy na sesyon ng 28th Congress sa Senado, sana isa din po ito na matalakay o maimbestigahan or mapag-usapan. At kailangan din na malaman natin o marinig natin ang pagpapaliwanag ni Senate President Chis Escudero. Dahil karapatan po natin yan na malaman. Okay? So yun lang po mga ka-action. No? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.